Na magsasagawa ng mga programa at aktibidad ang Energy Regulatory Commission at Department of Tourism para suportahan ang ating mga kababayan at negosyante na naapektuhan ng pawala-walang kuryente at direktang apektado rin ang sektor ng turismo sa kanilang lugar. Si Rod Dagusad sa detalye. Hindi may kakaila ang benepisyo ng turismo sa ekonomiya. Nagbibigay ito ng trabaho at maging negosyo sa marami nating mga kababayan. Sa pag-aaral ng Energy Consumer Group ng Ilaw, Pilipinas noong September 2024 hanggang ngayong March 2025 sa pamamagitan ng focus group discussion, nasa 5,000 hanggang 100,000 pesos kada araw ang nalulugi sa mga medium, small and micro enterprises o MSMEs at maging malalaking kumpanya gaya ng mga resort o hotel dahil sa brownout o power outages. At kung walang kuryente, tigil operasyon o magpapatupad ng cost-cutting measure gaya ng pagbabawas ng staff. Kasama rin dito ang dagdag gastos sa paggamit ng generator at pag-alis ng mga guest o turista. Sakop ng kanilang pag-aaral ay ang Samal Island, Puerto Galera, Siargao at Cebu na may mga insidente ng kawalan ng supply ng kuryente. With this study po, we want to cement this is a gut issue na kailangan siyang pagtuunan ng pansin kasi we need immediate resilience measures dahil hindi na lang po siya matter of inconvenience. As we shared earlier, this is a fundamental threat to our livelihood as well as our development as a nation. Ayon sa grupo, kinakailangan na magkaroon ng infrastruktura, abot kayang alternatibong source ng renewable energy at literacy para sa ating mga kababayan, gaya ng kaalaman pagdating sa metrics sa mga appliance. Hamon din para sa bansa ang geography nito. Ito'y lalo't maraming isla ang kinakailangang maabot ng kuryente. Bukod sa mga negosyo, nakakaapekto rin ito sa reputasyon ng Pilipinas bilang isang tourism hub. We want the tourism to be sustainable. Now, we don't just want people coming to these four areas, but we also want to be able to show the other areas of our country which have so much to offer but are not as talked about. And being able to improve the energy structures all over the Philippines can increase the ability of these different places to also make money. Nakipag-ugnayan ng Ilaw, Pilipinas sa Energy Regulatory Commission kung saan ibinahagi nito ang tulong na dala ng pagdaraos ng Energy Literacy Campaign at ang pagbibigay ng perks sa mga negosyo tulad ng rebates kapag nag-shift sa renewable energy. Habang pagdating naman sa bahagi ng Department of Tourism, the Department of Tourism under the leadership of our Secretary Cristina Frasco is committed to supporting tourism development by undertaking critical institutional reforms pursuing a whole-of-government approach. ayon sa grupo, mahalaga ang pagdaraos ng mga energy forum kung saan kasama ang iba't ibang stakeholders ng tourism at energy sector para pag-usapan ang mga kinaharap na hamon kaugnay ng usaping ito. Rod Dagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.